Isa sa pinakamagagandang gawa ng DreamWorks ang How to Train Your Dragon Trilogy. Kaya hindi na rin nakakagulat na magkakaroon ito ng live-action reboot. Medyo nagulat kami, pero hindi sobra. Ayos lang, hindi kita sasaktan. Kung excited ka man dito, natatakot sa paparating na live-action turbo remake o pareho na namin babalikan at iraranggo ang walang kupas na trilogy at mga karakter nito mula mabuti hanggang masama. Magsisimula tayo sa mga pinakabusilakang puso sa Berk at paligid. Pababa mula roon. Sila ang mabubuti. Ngayon, napagpasyahan naming bigyan ng gintong medalya ng kabutihan si Hiccup. Nang pumili kami ng pinakamabuting karakter, nag-focus ang usapan kina Hiccup at ang kanyang amang si Stoic na nakakuha ng gintong medalya noon. Malakas ang dahilan para sa dalawang ito. Pero kailangan naming pumabor kay Hiccup dito. Kahit na hindi siya agad kahawig ng kanyang matsyong ama sa unang tingin, huwag kayong magpalinlang. Si Hiccup ay kasing tapang at kasing dangal ng isang Viking tulad ng kanyang ama. Sa simula, isa siyang clumsy na madalas malagay sa alanganin ng kaligtasan ng ngayon para lang subukang tumaas ang kanyang katayuan sa lipunan sa pamamagitan ng pagpatay ng dragon. Pag napabagsak ko isa sa kanila, magkaka-girlfriend na ako. Pero nang may chance siyang patayin ang Night Fury, naisip niyang ayaw pala niyang pumatay ng kahit ano. Uy, kanya-kanya alam yan. Kahit under pressure ng lipunan, sinikap ni Hiccup na kumbinsihin ang mga Viking na mababait ang dragon at pumapatay lang para magtanggol. Hindi ito naging hadlang sa pagiging mahusay niyang pinuno na handang magsakripisyo para sa kanyang mga tao. Maliban sa magagandang katangian, si Hiccup ay nasa tuktok ng aming listahan dahil wala siyang malalaking kapintasan, lalo na sa moralidad. Parang ang pinakamasamang bagay na natatandaan kong ginawa niya ay tinawag niyang mataba ang buong nayon nila sa unang eksena ng unang pelikula. At kahit yon ay isa lang talagang maling biro. O sa totoo lang, sa pagitan natin dalawa, pwede namang bawasan ng kaunti ang pagkain ng nayon. Hindi mo ba sa tingin? Sa bandang huli, si Hiccup ay isang lalaki na taglay ang buong dedikasyon ng kanyang ama para sa kanilang ngayon at ang buong pagmamalasakit ng kanyang ina sa pagprotekta sa mga dragon. Kaya naman siya ang malinaw na pagpipilian bilang pinakamarangal na residente ng Berk. Pangalawa sa kabutihan ay ang ama ni Hiccup at ang yumao ng pinuno ng Berk, si Stoic the Vast. Kung unang pelikula lang nga panood mo, baka magulat kang mataas ang ranggo ni Stoic dahil medyo masungit siya doon. Pero hindi namin siya masyadong sinisisi. Lumaki siya sa kulturang Viking na ang lakas ng batayan ng tama at mahalaga ang pagpatay ng dragon para sa kaligtasan at katayuan. Laging nasa ilalim ng matinding stress ang lalaki. Pero sa tingin pa rin namin, medyo sumusobra siya sa pagiging istrikto niya kay Hiccup. Nang malaman niyang mahusay si Hiccup sa pagsasanay, sabi niya sa nayon, "Pwede na ulit akong humarap sa tao." Parang, Sino ka ba, baklak? buti na lang, kahit may pagkukulang siya bilang magulang, mabilis namang bumawi si Stoic. Sa huli, humingi siya ng tawad kay Hiccup at sinabing hindi na kailangang labanan ng Red Death para makuha ang pagsang-ayon niya. Sa ikalawang pelikula, mas lumabas ang mabuti niyang panig. Tinatawad niya agad ang asawa sa hindi pag-uwi at natuwa na buhay pa ito. At nung mapasailalim si Toothless sa kontrol ni Drago, tinanggap ni Stoic ang isang malapitan na enerhiya na pagsabog para protektahan si Hiccup at nawala ang kanyang buhay sa proseso. Ipinakita ng The Hidden World ang mas malalim na pag-unawa kay Stoic, lalo na sa eksenang tinalakay niya ang pagtatago ng tahanan ng mga dragon para maiwasan ang labanan sa pagitan ng tao at dragon. Isang araw, matutuklasan ko ang lihim na mundo at itatago ito. Oh, brusko siya. Pero si Stoic ay laging nagsisikap makamit ang kapayapaan sa sarili niyang prangkang paraan kahit minsan mali. Pangatlo sa listahan ay si Toothless, isang kilalang karakter. Natural lang na hindi agad siya nagtitiwala kay Hiccup. Sa simula, medyo nagiging defensive siya kay Hiccup at pati na rin sa kapwa niyang mga dragon na nagpapakita kung gaano kalaki ang pinagdadaanan ng mga kawawang nilalang. Pero nung naging magkaibigan na sila, pinatunayan ni Toothless na siya ang pinakamahalagang kakampi ni Hiccup. Naging wingman siya ni Hiccup para mapalapit kay Astrid. Pinilit pa siyang humingi ng tawad sa pagiging masungit at binigyan ng romantikong sakay sa ulap bilang gantimpala. Sige na, aminin ko. Ang astig talaga nito. Palaging nilalabanan niya ang kamatayan para kay Hiccup at sa iba pa sa Berk, mula sa pagprotekta sa kanya laban sa pagsabog ng Red Death hanggang sa paghamon sa Alpha Dragon. Ang hindi magandang ugali ni Tattles ay dahil isa siyang dragon na mas mababa ang emosyonal na katalinuhan kaysa tao. Kaya hindi natin siya masisi. Mula sa isang iconic na dragon, susunod si Stormfly, dragon ni Astrid. Isa siyang deadly Nether. Pero kung hindi ka kalaban, parang ordinaryong Nether lang siya. At tulad ng ibang dragon, si Stormfly ay parang higanting tuta. Seryoso ako. Sa ikalawang pelikula, akala ni Stormfly ay fetch ang itinapong sandata ni Eret, kaya agad niya itong kinuha. Kitang tapat na kaibigan si Stormfly. Dahil sa disinasadyang laro ng fetch, pinrotektahan niya si Eret laban sa pagbitay ng mga tauhan ni Drago. Ang gawaing kabaitan na ito ang nagpasimula ng redemption art ni Eret. Kaya malaking kredito kay Stormfly. Sunod ay isa sa pinakamalalaking dragon, ang
ang banayad na higante na kilala bilang Crimson Gore Gutter. Ang malaking moose dragon na ito ay tila ginawa para magdulot ng malawakang pinsala sa mga ari-arian, pero hindi naman sinasadya. Matapos siyang iligtas sina Hiccup at ang grupo sa unang pelikula, gumanti siya ng pabor sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila ng aksidenteng nadala ni Hiccup ang grupo sa bitag ni Grimmel. Katulad ni Stormfly, mahalaga rin kay Crimson ang relasyon na ipinakita niya nang ipagtanggol agad si Fishmeat sa huling laban. Hindi ko gagawin yan kung ako ikaw! Ngayon, pag-usapan natin si Fishmeat. Paano natin siya ilalarawan? Sa totoo lang, hindi ko alam kung may masasabi pa tayo tungkol sa kanya. Batang dragon siya na tumutulong lang kapag trip niya. Sa totoo lang, pareho lang din ang masasabi sa lahat ng batang dragon, lalo na doon sa grupo na ginamit ni Hiccup at ng kanyang mga kasama para talunin si Drago at iligtas ang sangkatauhan at mga dragon. Di man sila pinakamagaling makinig, pero nandoon sila nung pinakakailangan ng grupo. Sige, paano kung isa pang dragon para sa ngayon? Panahon na para pag-usapan si Meatlug. Si Meatlug ay dragon ni Fishlegs, isang grunkle at ina ni Fishmeat na kung iisipin mo, hindi mo ba napansin kung paano pinagsama ni Fishlegs ang mga pangalan nila para pangalanan ng anak? Bukod sa kaduda-dudang detalye, kasing helpful ni Meatlug ang ibang dragon. Mahirap pagsabayin ang pagiging dragon ng isang mandirigma at pagiging ina, kaya deserve niya ng kredito. Pero sa totoo lang, ang pagpapahintulot na madala ang anak niya sa mga lugar ng digmaan, ng palagian ay medyo kadududang desisyon bilang magulang. Sa totoo lang, Maghanap ka ng magbabantay! napag-usapan na natin ang punong lungsod. Kaya ngayon, pag-usapan naman natin ang nakakatawang matalit niyang kaibigan, si Gobber. Kung may karakter na nalilito pero tama ang intensyon, Si Gobber yon. Sobrang maalaga at laging suportado si Gobber. hindi siya laging magaling pumili ng tamang salita. Ang ibig sabihin ni Gobber bilang pampalakas ng loob kay Hiccup na itigil na ang pagpapanggap na iba siya, ay lumalabas na parang sinasabi niya, "Oy, literal na lahat ng tungkol sa'yo ay mali, okay?" Kailangan mo nang tumigil, Paul. Ito! Minsan wala siyang pakiramdam, minsan paranoid. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya mabuting taong handang magsakripisyo para sa iba. Tulad ni Stoic. Kinakamasama siguro kay Gobber, bukod sa pagiging medyo manhid, ay ang delikadong Viking training na pinapagawa niya sa mga teenager. Pero noon, itinuturing nilang kailangan ng pagpatay ng dragon hanggang nabago ito ni Hiccup, kaya di rin siya masisisi. Sunod naman ay ang kabilang bahagi ng enemies to lovers art ni Hiccup, si Astrid. Lalong naging halata ang pagiging hindi sikat ni Hiccup na magsimula siya sa pagsasanay bilang Viking. Pero habang ang iba niyang kasamahan sa training, ay palaging tinutukso siya, maliban kay Fishlegs na kadalasan ay kalmado lang. Si Astrid naman ay naging mahigpit lang kay Hiccup sa simula dahil sobrang seryoso siya sa laban ng mga tao kontra sa mga dragon. Dahil dito, nagkaroon siya ng kaunting kayabangan at nang nagsimulang talunin siya ni Hiccup sa training, lalo siyang nagtanim ng sama ng loob hanggang sa halos sundan-sundan na niya si Hiccup para lang malaman ang kanyang sikreto. Kailangan natin bigyan si Astrid ng Envy Center Medal para doon. Pero bumawiin naman siya ng sobra dahil sa kanyang katapatan kay Hiccup. Mabilis naging magkaibigan ng dalawa at naging higit pa, lalo na nang isama sila ni Toothless sa ulap at sa taguan ng mga dragon. Kahit mahalaga kay Astrid ang pumatay ng dragon, tapat siya sa pangakong itatago ang taguan hanggang malaman ni Hiccup ang tamang gawin. Tuwing pinanghihinaan ng loob si Hiccup, palaging nariyan si Astrid para palakasin ang loob niya na ipagpatuloy ang paggawa ng mga kalukuhang delikado para sa kapakanan ng Berk. Yan ang Hiccup na kilala ko. Ang kanyang katapatan at kakayahan sa pamumuno, kasama ng kanyang kahandaang magbago, ang dahilan kung bakit karapat dapat si Astrid na mapabilang sa mataas na pwesto sa ating listahan. Sunod ay ang yin sa yang ni Toothless, si Light Fury. Ang bihirang kagandang ito ang tanging dragon na naiwan ni Hiccup at ng kanyang grupo matapos ang kanilang pagsalakay sa grupo ni Ragnar na namuhudi ng dragon, at sa kasamaang palad para sa dating grupo, siya ang naging susi sa kanilang plano na dukutin si Toothless. Katulad ni Toothless sa unang pelikula, si Light Fury ay nagsimula bilang malamig at mailap kaysa sa magiging siya kalaunan. Sa totoo lang, sigurado akong sinubukan pa niyang ihulog si Toothless sa dagat sa isang pagkakataon. Siguro pwede natin ipagtanggol siya na nagtatanggol lang siya sa sarili niya. Napatas lang naman at iniligtas din naman niya sina Toothless at Hiccup sa huli ng pelikula. Kaya masasabi kong karapat dapat siyang tawaging bayani. Ngayon, bigyan naman natin ng mabilis ang pagbanggit ang matandang pinuno ng ngayon na si Gotti. Isa siya sa ilang taga-Berk maliban sa pangunahing tauhan na nabigyan ng pansin sa kwento. At tahimik niyang tinutupad ang tungkulin ng isang matanda, tulad ng pagdedeklara ng nanalo sa paligsahan. Mahal siya ng buong nayon dahil sa palagi niyang suporta. Kaya kahit na misteryoso siya, sa tingin namin ay nararapat lang na mapasama si Gotti sa mabuting kategorya. Ngayon, pag-usapan natin si Pisngil. Mas mahilig magsalita kaysa kay Gotti at parang taga-Rico ng grupo ni Hiccup. Nerd siya sa mga dragon at ibig naming sabihin, yon sa magandang paraan. Kung kailangan mo ng impormasyon sa dragon, lalo na sa pagkakakilanlan o estrateya, si Fishlegs ang dapat lapitan. 7 beses ko na yun nabasa. Siya lang ang kaklase ni Hiccup na hindi gumagawa ng masama sa kanya. Siguro dahil madalas din siyang isnabi ng iba. Bukod sa talino at kabaitan, Malaki puntos ni Fishlegs dahil sa lambing niya, lalo na kay Fishmeat
baby dragon ni Mitlag na isinama pa niya sa labanan dahil walang mag-alaga. Medyo nakakatawa ang pangalan na Fishlegs. Kaya punta naman tayo sa kabilang dulo ng mga pangalan, kay Skull Crusher, ang dragon ni Stoic. Tulad ni Stoic, si Skull Crusher ay mapagprotekta at handang ipagtanggol ang iba kahit buhay niya ang kapalit. Bagamat galit si Stoic sa mga dragon noon, nakuha ni Skull Crusher ang tiwala niya at naging kaibigan at kakampi. Tinulungan pa siyang hanapin si Hiccup nang umalis ito para kay Drago. Sa ikalawang pelikula, si Skull Crusher ay mapagpatawad, kitang-kita nang tanggapin niya si Eret bilang bagong sakay pagkatapos magbago. Sumunod kay Skull Crusher si Cloud Jumper, dragon ni Valka. Mukha man siyang nakakatakot, mabait din siya tulad ng ibang dragon. Sa isang eksena, ilamo niya ang isang malaking tumpok ng pagkain na para sana sa kanya at kay Toothless. Pero nang mapansin niyang nandun din si Toothless, nagdesisyon siyang magbahagi ng pagkain dito. Kadire? Oo. Mabait? Oo rin. Malapit na sa dulo ng listahan, narito si Grumpy, dragon ni Gobber. Alam mo na siguro ibig sabihin kapag dragon ang usapan, di ba? Mapayapa sila, tumatake lang kung kailangan, tulad ni Grumpy. Pero dapat din siyang bigyan ng Sloth Center Medal dahil lagi niyang pinapabayaan si Forge sa paggawaan ni Gobber. Baka hindi catchy para sa kanya ang lazy. Gusto mo bang pag-usapan ang matalinong pangalan ng dragon? Tingnan mo si Bewild the Beast. Ang panahon ni Valka sa mga dragon ang nagtulak sa kanya sa nilalang na ito na napakagarbo. Ang Bewild the Beast, kilalang Alpha Dragon, ang nagkukontrol at nagpoprotekta sa mga dragon hanggang sa dumating si Toothless. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ang dambuhalang ito. Basta't kaya niyang gamitin ang lakas bilang dragon para gumawa ng mas malala pa, gaya ng makikita natin. Diretso na tayo sa pagtatapos ng ating kategorya, kasama ang walang iba kundi si Eret. Si Eret ay isang bihasa manghuhuli ng dragon na tila gumawa na ng pangalan para sa sarili niya dahil mismong si Drago Bloodfist ay nagtitiwala sa kanya na magdala ng maraming huli. Pero hindi lang basta tiwala, mas parang inutusan siya. Bilang depensa sa pagiging walang awa ni Eret sa pagdukot ng dragon, papahirapan o papatayin siya ni Drago. O baka pareho pa, kung hindi siya magtatagumpay sa paghahatid ng mga dragon. Tinataka na siya dati ng taong yon at sabi niya, nangako si Drago na hindi na siya magiging maunawain. Ngunit nagbago si Eret nang mahuli si Stormfly habang pinoprotektahan siya. Ngayon, hayaan mong suklian ko ang kabutihan mo. Bagamat wala siyang gaanong pagpipilian, nang banta na ang buhay nila ni Astrid, nagawa niyang labanan ng mga tauhan ni Drago at iligtas ang sarili nila, pati na rin ang kanilang mga dragon. At tandaan, pagkatapos pa ito ng pagbibihag sa kanya ni Astrid, pagkatapos mamatay si Stoic, inalagaan ni Eret si Skull Crusher at tumulong sa Berk na protektahan ng tao at dragon laban sa mga halimaw na gagamit sa mga tao at dragon para sa sarili nilang masasamang balak. Tapos na ang kwento ng pagtubos. Oras na para pumasok sa gray area. Maaring nakakagulat, pero ilalagay natin si Valka, ina ni Hiccup, dito. Alam ko, nakakapagtaka kung bakit mababa si Valka sa listahan. Nakuha niya ang pagmamahal sa kapayapaan mula kay Valka, na kahit hindi sikat ang pananaw, pursige itong pag-isahin ang tao at dragon. Naniwala siya sa kabaitan ng mga dragon na makita niyang naglalaro ang dragon at si Hiccup. Dumating si Stoic para protektahan ang anak niya mula sa akalang panganib, na nagpagulat sa nilalang na parang lobo. Dahil dito, tumakas si Valka mula sa kanilang nayon at nagsimulang mamuhay ng panibago kasama ang mga dragon. 20 taon na akong kasama nila. Nagbibigay ito ng moral na dilema. Oo, palaging ipaglalaban ni Valka ang mga dragon dahil alam niyang mapayapa ang mga ito at gusto lang niyang pakinggan ng mga tao. Nang hindi siya pinakinggan ng sarili niyang asawa, syempre, labis siyang nasaktan. Pero hindi ito dahilan para basta na lang niyang talikuran ang kanyang pamilya. Hinayaan niyang maniwala ang kanyang asawa na patay na siya sa loob ng 20 taon. Iniwang mag-isa itong mamuno sa Berk ng ilang dekada at nawala siya sa buhay ng kanyang anak hanggang sa ito'y maging ganap na binata. Kung hindi niya aksidenteng nakita si Hiccup sa ikalawang pelikula, baka itinuloy niya ang kasinungalingan habang buhay. Kaya sapat na dahilan ito para may lagay siya sa gray area. Lahat ng uri ng dragon, pati hobgoblin, ay natitiwala kay Valka. Naniniwala si Gobber na malas ang mga hobgoblin at naisinumpa ang Berk nang lumitaw sila. Sila ay malas. Isinumpa na tayo. Medyo magulo sila pero hindi naman siguro malas. Sa laban kay Grimmel, sila ang sumagip kay Gobber nang bigla nilang nilundag si Ragnar sa huling sandali. Pwede na natin tawagin silang mga morally gray na omens sa ngayon. Sunod naman may triple entry tayo. Barf, Belch, at Hookfang. Pinagsama-sama natin ang tatlong ito dahil sila ang mga dragon ni na Roughnut, Toughnut, at Snotlout. Kaya halos pareho rin sila na ugali ng mga rider nila. Si Barf at Belch ay magulo, neutral, at parang cartoon. Madalas silang nag-aaway kahit seryoso ang sitwasyon at tila tuwang-tuwa sa pagkawasak na ginagawa nila. Walang pangalawang ulo si Hookfang na pwede niyang pagawayan. Pero dahil kaya niyang sindihan ang sarili niya,
mas malaki ang potensyal niyang makasira. Kahit ganon, tulad ng karamihan sa mga dragon, masaya silang protektahan ng parehong tao at dragon. At mas masasabi na produkto lang sila ng kanilang kapaligiran kaysa sa iba pang bagay. Ngayon na malinaw na yan, malamang hindi na nakakagulat na si Snotlout naman ang susunod. Hindi naman talaga masamang tao si Snotlout, kung tutuusin. Maganda rin ang katangian niya. Tulad ng pagtulong kay Hiccup, iligtas ang mga dragon at tao. Pati ang kanyang itinatagong malambot na puso. Nakita ka naming pinahid ang luha mo na namatay si Stoic, Snotlout, at maniwala ka. Hindi ikaw ang nag-iisa. Pero sa kasama ang palad, isa si Snotlout sa mga taong mas iniintindi ang katayuan niya sa lipunan kaysa sa pagtulong sa kapwa. Talagang suplado siya kay Hiccup hanggang sa nagsimulang gumaling si Hiccup kaysa sa iba sa training. At kahit noon, parang bumait lang si Snotlout dahil mukhang iyon ang uso noon. Dahil mayabang siya, nakuha ni Snotlout ang Pride Center medalya. Siya rin ang may pinakamaliit na kasalanan sa mga bully. Kaya hindi siya pwede ilagay sa mas mababang pwesto. Sumunod si Toughnut. Tulad ng karamihan sa grupo, si Toughnut ay kadalasang nambubuli kay Hiccup sa simula. At minsan, umaabot din ang kalupitan niya sa iba pa. Nang nalaman niyang nahuli si Roughnut ni Grimmel, sabi niya, "Nararamdaman ko araw-araw kung ano si Roughnut. Parang bro, pwede na siyang patay." Kung kasama nila si Roughnut, mas sila ang dapat alalahanin. Ang tanging kabutihan niya ay ang pagiging handang sumuporta kay Hiccup bilang pinuno. Hindi malinaw kung bakit naging wingman si Toughnut ni Hiccup sa ikatlong pelikula at laging sumasang-ayon sa mga plano nito. Mahilig siyang mang-asar, pero hindi siya walang puso. Medyo bastos lang talaga. Pumupuno sa gray area ang kakambaling si Roughnut, na isa sa pinakamalalaking pasaway sa franchise, kahit sa mababait niyang araw. Na magkumpetensya sina Snotlout at Fishlegs para sa atensyon niya. Sinamantala niya ito para asarin sila. Minsan pa ay inilibing si Snotlout at natuwa siya sa pagkahumaling nila sa kanya. Lahat mga lalaki may gusto sa akin. Bibigyan din natin siya ng medalya ng sentro ng pagnanasa dahil sa panandaliang paghanga niya kay Eret. Gusto ko nang ipaalam na sobrang sabik siya na pumayag magpakidnap. Sa ikatlong pelikula matapos makamove on, dinukot ulit siya ni Grimmel pero pinalaya rin dahil nakakainis siya. Handa niyang isugo ng operasyon para lang sa kahit sinong lalaking magustuhan niya. Pero nakakatawa siya kaya mahirap hindi siya magustuhan. Kahit hindi siya masama, wala rin siyang kakaibang kabutihan gaya ng ibang taga-Berk. Kaya masasabi nating si Roughnut ang pinaka-hindi bayani sa mga hindi kontrabida. Panahon ng tuklasin ang pinakamadilim na bahagi ng mga karakter ng Berk. Ito na ang mga masama hanggang sa tunay na kasamaan. Unang-una sa kategoryang ito si Ragnar the Rock, na masasabi kong siya ang may pinakamatalinong pangalan ng Viking sa serye. At malaking bagay na yon. Sa kasamaang palad, ang matalinong pangalan ay hindi nangangahulugang mabuting tao. Si Ragnar ay maaring mapaglaro minsan, pero bilang isa sa mga tauhan ni Drago, wala siyang awa pagdating sa paghuli ng mga dragon para gamitin sa pananakop ng mundo. Hindi rin siya tutol sakta ng sinumang humahadlang sa kanya, dragon tamer man o nadadamay lang. Pero hindi naman puro kasamaan si Ragnar. Ang buong dahilan kung bakit siya natalo ay dahil na-distract siya sa kakutan ng isa sa mga hobgobbler. Cute! Kung nakaligtas siya, makapwede siya magbukas ng ampunan para sa mga hobgobbler. May pera siguro dyan, di ba? Sa ikalimang puwesto, nandito ang unang tila masamang uri ng dragon, ang mga Death Grippers. Ito ang mga dragon na pumapatay ng kapwa dragon sa madaling salita. Ayon kay Grimmel, pinainom sila ng sariling lason para mapasunod. Kaya di natin alam kung may pagpipilian silang maging mabuti. Ang nakikita lang natin sa kanila ay ang paggamit sa kanila bilang mga makina ng digmaan sa mga plano ni Grimmel na hindi talaga magandang unang impresyon kung tutuusin. May mga dragon pa ring mas mababa sa kanila at sa Bewildered Beast ni Drago, literal ito. Tulad ng mga Death Grippers, hindi rin niya ganap na kontrolado ang kanyang kilos. Sa halip, siya ay sunod-sunuran sa kung sino man ang alpha. Nagkataon lang na ang alpha ng halimaw na ito ay isang malupit na pinuno ng digmaan na gustong sakupin ang mundo gamit ang isang hukbo ng masasamang dragon. Sa totoo lang, nakakatawa ang pagkatalo niya kung iisipin mo. Dahil lang si Toothless ang naging alpha dragon, ang kanang kamay na dragon ni Drago ay parang, "Ay sorry bro," at lumububog na lang sa kailaliman ng dagat, na sa palagay ko ay naging dahilan ng pagkalunod ni Drago. Hindi maganda ang record na yan sa kahit anong paraan. Pero ang mga kontrabida na talagang kumikilos na sarili nila ay mas dapat suriin. Narito na ang bronze medalist ng kasamaan, si Red Death. Sa umpisa pa lang, ang kapal ng mukha na Red Death ang pangalan niya kahit mas kulay abo siya kaysa pula. Biro lang yan. Pero pinipilit niyang utusan ng mga dragon na magdala ng pagkain bilang tributo. Siguro dahil tamad lang siyang gawin ito mag-isa, bibigyan natin siya ng medalya dahil sa katakawan at kasakiman. At kung hindi dahil sa sobrang pangit ng performance ni Grumpy, makukuha rin niya ang medalya sa katamaran. Kung si Red Death ay talagang nagtatangkang kumain lang, pwede pa natin siyang ipagtanggol kahit papaano. Pero ang totoo, pinapagawa niya sa mga tauhan niya ang lahat ng panghuhuli at kakainin pa niya ang mga ito
kapag hindi sapat ang pagkain na naibibigay nila. Si Grimmel the Grizzly ang naguwi ng pilak na medalya ng kasamaan. Aminado ako mahirap pumili kung sino sa dalawang ng ungguna ang mas masama. Kung magiging tapat talaga, si Grimmel ay halos walang katangiang mabuti. Ibig sabihin, wala talaga siyang kabutihan. Siya ang pumatay sa lahat ng Night Fury, maliban kay Toothless at Light Fury. At kilala sa galing sa pagpatay ng dragon kaya siya kinuha ni Ragnar para kunin si Toothless. Sa madaling salita, isa siyang malakihang poacher noong medieval na panahon na bumaba pa sa antas ng pag-brainwash ng mga dragon para magamit niya ang mga ito sa pagpatay ng ibang mga dragon. Ginamit niya ang mga dragon para wasakin ang kapwa nila dragon, sa madaling salita. Pahintulutan ako magpakita. Katulad ng mga trapper, handa rin siyang pumatay ng tao kung hahadlang sa kanya. Kaya naiintindihan ko kung bakit siya itinuturing na pinakamasama. Pero ganito kasi yun. Walang hayagang mabuting katangian si Grimmel. Pero wala rin naman siyang malaking plano maliban sa makilala siya. Dahil sa kanyang, ilagay natin ito sa panipe, kabayanihan. Kahit magdulot ng pagkakabaha-bahagi, si Drago Bloodfist ang binigyan namin ng gintong medalya ng kasamaan. Sa umpisa pa lang, mas nakakaawa siya kaysa kay Grimmel. May dahilan talaga siya sa kanyang mga krimen dahil nawala ang kanyang pamilya at nawasak ang kanilang ngayon sa isang pag-atake ng dragon. Ngayon, naglalakbay siya sa buong mundo. Kinokontrol ang mga dragon bilang isang tunay na alpha male. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang lahat ng sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pananakot at pagpapahirap at pinapatay ang sinumang lumalaban sa kanya. Walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang lahat ng kaibigan ni Stoic nang magkita sila dahil sa kasalanang hindi siya pinayagang maging pinakamataas nilang pinuno kapalit ng proteksyon. At malayo pa yon sa nag-iisa niyang pagpapakita ng kalupitan. Wala sa tangkang pagpatay kay Eret kahit tapat siya, hanggang sa hindi pag-atubili nang makita si Valka na babae. Pero syempre, ang mawala ng lahat at mahal sa buhay ay talagang may epekto, hindi ba? Oo, pero para kay Eret, ginamit lang niya yon bilang dahilan. Nang ikwento niya ang lungkot niyang nakaraan kay Hiccup, tinawag siyang mapagkunwari at hindi rin nakipagtalo si Drago. Diretsahan niyang inamin na ginagawa niya lang ito para sa kapangyarihan sa puntong ito. Wala kang makikitang kahit kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata at wala rin kahit isang katangiyang talagang kaawa-awa sa kanya. Tuwang-tuwa ang taong ito sa pag-aalipin sa mga dragon para pumatay ng tao at maghari sa mundo. Hindi ko dinidepensa si Grimmel. Pero kumpara kay Drago, isa lang siyang masamang manghuhuli. Mas matindi ang pagkauhaw at kasamaan ni Drago kaysa sa ibang kontrabida sa grupong ito. Kaya hindi natin maipapasa sa iba ang gintong medalya ng kasamaan.